For today's video mga katropa pigs, halina samahan nyo ko dito sa ating breeding area kung saan naka-schedule nga tayo ng pag-ultrasound dahil 30 days mula ng kastahan ng ating mga inahing baboy, malalaman na natin kung buntis o hindi yung ating inahing baboy. So ito yung kagandahan pag may ultrasound tayo mga katropa pigs. Unlike sa wala tayong ultrasound, ang ating pong binabasihan ay yung 21 days. Within 21 days at hindi naglandi ang ating inahin ay posibleng buntis na po ang mga ito. Pag hindi pa rin po ay minsan ay inaabot tayo ng 42 days na pag hindi siya naglandi ay posibleng buntis na rin ang ating inahing baboy. Pero nakaranas din ako mga katropa pigs na lumampas na siya ng 21 days at 42 days ay hindi naman talaga buntis pala yung inahin naming baboy. So ang hirap din po pag ganun yung nangyayari. So kaibahan lang po pag may ultrasound tayo, nakikita po talaga natin na buntis nga yung ating inahing baboy. At kung 30 days at hindi natin nakita na hindi buntis yung ating inahing baboy, ay pwede na po tayong gumawa ng aksyon kagaya po ng paglalagay ng hormones para maglandi ang ating inahing baboy, at pwede din po tayong gumamit ng mga teaser bore, ihi ng bulugan para lang mapalandi natin yung mga inahin natin na napakastahan na hindi naman pala talaga nagbuntis. So yun po yung kagandahan pagka po nadidetect agad natin. Mas naiiwasan din po natin yung pagkalugi ng pagkain ng feeds dahil once po na ito ay inabot ng 1 to 60 days ay ibig sabihin po yung mga 2 sako na po yung nakain ng ating inahin. So posible pong iyon yung magiging lugi nyo kung hindi agad natin madidetect na buntis yung ating inahing baboy. So mga katropa pigs, after namin nga dyan na mag-ultrasound ay nag-iikot na ako, nag-rubing na ako. So iniikot ko po yan araw-araw, tinitingnan natin isa-isa yung bawat inahin natin kung okay ba sila. So dyan pag-ikot ko, titingnan ko na kung meron ba tayong reheater, abortion, or meron ba tayong hindi kumakain. So meron ba tayong hinahapo dahil mainit ang panahon. So lagi po nating irurubing yung ating mga inahing baboy para malaman po natin kung may problema agad tayo sa loob. Kung may problema agad tayo sa loob ay masusolusyonan agad natin. So minsan nag-iintay din ako dyan ng ilang oras para lang din malaman natin kung minsan may mga naririnig tayong umuubo. So para magamot na po natin yan. So pag dumadami na po yung umuubo sa ating mga inahin, kami po ay nagpa-flushing na ng antibiotic sa ating mga inahing baboy kahit po buntis yung mga yan. Hindi po masamang mag-flushing ng antibiotic sa ating mga inahing baboy, lalong-lalo na pag itong mga panahon na uulan, iinit, dahil kadalasan pag ganun po ang panahon na stress po ang ating mga inahing baboy, so nagkakaroon po sila ng sakit. So para maiwasan yun, nagpa-flushing na po kami every month. So para lang po makasigurado tayo na hindi na sila magkakasakit. So for today's video guys, ito lang po muna. Maraming salamat sa iyong panonood, pagla-like, pag-share, pag-comment, at kung di ka pa nakapollow sa page ko, i-follow mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung umabot ka sa dulo ng video na to guys, paki-comment naman dyan sa baba para mapasalamatan kita. And happy farming po, and God bless us all. Bye-bye!